of Acts chapter number 2. So tayo po lahat ay tumayo at basahin po natin yung ilang mga talata po dito. Pastor Roger, hanggang ilang oras, anong oras ba natatapos yung service? Hanggang hindi gutom. Sino po kung gutom na? Tatapusin na po natin. Ayan. Okay, so kaya bang hanggang alaw na? Ganon? Amen. Okay, so Acts chapter number 2. At simulan ko po sa verse number 37. Marahil iba po sa inyo ay alam na po yung talatang ito. But I would like you to open your Bible, Acts chapter number 2, beginning verse number 37. At aking po papasahin, sundan nyo na lamang po sa inyo pong mga panahon po. Acts chapter number 2, verse 37. Now, when they heard this, they were pricked in their heart, and said unto Peter, to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Then Peter said unto them, Repent, and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is unto you, unto your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. And with many other words did he testify and exhort, saying, Save yourselves from this untoward generation. Then they that gladly received his word were baptized. In the same day there were added unto them about 3,000 souls. 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers, and fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. And all that believed were together and had all things common, and sold their possessions and goods, and parted them to all men, as every man had need. And they continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, they eat their meat with gladness and singleness of heart. The last verse, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily saints as should be saved. Tayo po'y sumandaling manalangin. Pakilalamig Diyos sa manaming banal na nasa langit. Panginoon, ngayong umaga, aming po tinatalaga yung aming pong mga buhay. Aming pong pinupuksan yung aming pong mga puso. At aming pong panalangin na ang inyong pong salita ngayong umaga ay mangusap po sa buhay ng bawat isa po sa amin. Marahil iba't iba kami ng pangangailangan. Pero ngayon, Panginoon, ay aming pong dalangin na kausapin niyo po kami, Panginoon Diyos. Revive your people once again, O God, this morning. Panginoon, dalangin po namin na siyasatin niyo po yung aming pong mga puso. Patuloy na kausapin po kami. Patuloy na baguhin po kami, Panginoon Diyos, ayon po sa inyong nais. Panginoon, purihin ka ang lahat ng aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. So tayo po ay makakaupo na, ano po? At alam niyo po ngayong umaga ay napapanahon na sa ating po mga iglesia ay magkaroon po talaga na tinatawag na revival. Ano po? Revival. Hindi po kailasan yung mga nangyayari sa social medias. Ano po? And sabi ko nga sa church noong nakarang linggo, dati may isang pastor na kung saan medyo may kakandaan na po siya ngayon sa ministry. At ngayon po ay mayroon na tinatawag na pagtuturo ng maling katuruan. Ano po? So pastor po ito na kung saan ay hindi ko na papangalanan. Ano po, pastor po ito na kung saan sa ibang mga churches
patuloy na ginagamit yung kanyang halimbawa because he's a pastor, a very practical pastor, and yet, sa panahon po natin ngayon ay nag-iba na po ng kanyang patuloy. Kaya dito makikita natin na sa church po natin, sa bawat iglesia na ating pong inabibilangan, ay napapanahon na kung saan ay magkaroon po tayo ng tinatawag na revival. Now, ano po ba yung ibig sabihin ng revival? At ating pong kinuha sa ating pong dictionary, ang sabi po dyan, revival, an act or instance of reviving. Ang sabi po dun sa number 1, a new presentation of something old. So, kita nyo, a new presentation of something old. Yun po yung ibig sabihin ng revival. Na kung saan ay muli nating bubuhangin yung dati nating pwede nating dating gawain, dating nasimulan, dating pagkatao na nasa Panginoon. So, pwede nating sabihin in application, kung nung una kang naging Kristiyano, nung ikaw ay unang naging mananampalataya, ay ikaw ay isang mainit na naglilingkod sa ating Panginoon. Ano po? Ikaw ay talagang nagpagaling sa Diyos at dumating yung panahon at hanggang sa panahon ito ay napansin mo na para bagang nawawala ka na dun sa init na yun. It's now time for us to revive once again. Kaya ang sabi dito, a new presentation of something old. Ito ka dati. Nung una kang mananampalataya, napaka-faithful mo sa church. Nung una kang mananampalataya, talagang wala kang hinihindihan pagdating sa ating Panginoon. You give your life. You put something that is what pwede natin sabihin, sacrificial para sa ating Panginoon. As the days go by, hanggang sa panahon ngayon, na napapansin natin na parang bagang wala na yung init na yun. Kaya ang sabi po dito, yung ibig sabihin po ng revival is what? A new presentation of something old. At ang sabi dito, yung revival, tatlong bagay po yung pwede natin gawin dyan. Yung restoration, yung mga nawawala, nire-restore, nire-recover, and pag na-recover, ano po ang mangyayari? Papasok po yung rejoicing. Kaya sa ating pong pag-aaral, mga kaibigan, mga minamahal, ang sabi po dito doon sa number 2, that's why we were going to look at the first church. At yung binasa po natin, ito po yung first church in Jerusalem. Okay, the beginning of the church. Okay? So, bakit pastor yung beginning? Kaya nga, ang sabi natin kanina, a new presentation of something old. Kung mayroon man tayo magandang halimbawa sa revival, ay babalikan natin yung unang church. Right? Kasi doon tayo nagsimula, at yun yung magiging pinakahalimbawa natin, paano nang sa ganon, sa panahon po natin ngayon, ay bumalik, kagaya po nung inawit kanina, return, your fire again. Tama? Return your fire again. Then, nung inawit po yun, sabi ko, sakto yung topic na aking pong dadalhin. Right? The church that will keep on fire. Napapansin nyo, siguro, bagamat on fire pa rin yung bawat isa sa atin, kaya lang medyo mahina na yung apoy. Kaya may nagkakaroon ng church revival. And we're going to look at the first church in Jerusalem to be an example for us this morning for our church revival. Babalik tayo doon. Ano nga po ba yung ginawa ng mga mananampalataya dito, doon sa unang church, para nang sa ganon, yung church na ito, Calvary Baptist Church ng Talugtog, and even yung Lighthouse Baptist Church doon sa Rizal, ay manatili yung init ng paglilingkod natin sa ating Panginoon. Muling mabuhay yung ating pong inagisnang gawain sa ating pong Panginoon. Muling manumbalik yung kasiglaan natin sa ating pong Panginoon. Yung pwede natin sabihin na kagaya nung binasa po kanina sa ating scripture reading, at titignan ko lamang po, babasahin ko na lamang po sa inyo, yung Romans chapter number 14, verse number 8,
Okay? Basahin ko lamang po. Napakaganda po yung binanggit po dito. Sabi dyan, for whether we live unto the Lord, and whether we die unto the Lord. Whether we live therefore or die, we are the Lord's. So, di po ba napakaganda nang sabi po dito, doon sa talata, na bumalik tayo sa katotohanan na nung tayo ay naging mananampalataya kung paano binigay ng Panginoong Kristo yung buhay niya para sa atin. Ang sabi nga ni Paul sa Philippians chapter 1 verse 21, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Mga kapatid, sinasabi po sa Romans chapter number 14 verse 8, ano po? For we die unto the Lord. For we live, we die unto the Lord. Ano po? Yung bang, sino kaya matitira sa atin hanggang sa muling pagpapalik ng ating Panginoon? Alam niyo, sabi ko nga, kung mayroong pastor na ito, pastor na, for how many years, ano po? Kaya lang, sabi nga sa Bible, darating talaga yung panahon na maraming mawawala sa tamang pagtuturo. Pero ito, sinabi niya na si Yahweh ay hindi Diyos. Okay? So mga kapatid, it's crucial. Kaya napakaganda na mayroon tayong tinatawag na church revival. Nang sa ganon, mapunta ulit tayo doon sa init ng paglilingkod natin sa ating Panginoon. Yung fire. Tama? Alala ko tuloy nung ako po ay pumasok sa Bible school. Ano po, pumunta po ako sa Bible school. Hindi pa po ako ganun katagpagamat. Lumaki po ako sa church, kaya lang pasulpot-sulpot lang dahil ako po ay isang mangingisda. Ano po, taga-pasul po ako. Yung bahay po namin ay malapit sa dagat. Ano po, dumating yung time na kahit Sunday na nangingisda po ako, hanggang sa na po ako mag-church. Pero pinalik po ako ng Panginoon. Ano po, so from fisherman, ay dinala po ako ng Panginoon to become fishers of men. Ano po? So, pumasok po ako sa Bible school, hindi po sa Tarlac, sa Antipolo, sa Center for Biblical Studies. So, nag-aaral po ako doon ng 4 years. Ano po? And pagkatapos ko po doon ay saktong si Pastor Alice po ay aking pong bayaw. Bayaw po ba yun? So, bayaw. And pagka-graduate ko ay alis po siya papuntang state. And sabi niya, doon ka muna sa church namin. Hanggang sa ako po ay nag-decide na pumunta doon at sinend out po niya ako sa bahay po nag-decide. And maalala ko noon talagang nung bago pa lang po ako sa mission, talagang kasi nagpunta po ako sa Rizal, wala po akong kakilala kahit ni isang tao. Talagang scratch. Wala po akong kahit isang taong pinala. So, talagang araw-araw po yun. Talagang lumalabas, soul winning, andun yung talagang tinatawag na fire that comes sa gawain ng Panginoon. And, ang tendency, kapag tumatagal ka na sa gawain, sa akin naranasan ko po yun sa pastor. Naman ko lang kay Pastor Roger kung naranasan niyo po yun. Na dumating yung panahon na para bagang nawawala na yung init. Nawawala na yung talagang kasigasigan. Talagang mapupunta ka sa parang dumating pa yung time na parang gusto ko na mag-quit. Gusto ko na mag-quit. But you know what? Patuloy na pinapakita ng Diyos that there is no reason for us to quit the ministry. Wala pong dahilan para talikuran mo ang Diyos. Kaya kahit anong hirap, dumating yung point na kung saan talagang wala kaming pera, may sakit pa yung anak namin, pumunta kami sa isang kainan, isang tawag nito, isang serve na ulam, isang kanin, at yung may sakit lang yung nakakain, kami po ay pinagmasdan na lamang po namin siya. So, may mga pangyayari ganun sa ministry, and yet, sinabi ng Panginoon na there is no reason for us to quit the ministry. Mga kapatid, sino po yung tatayo dito ngayon? Na kung saan, Pastor, kung yun yung sinabi ng Romans chapter number 14, verse number 8, na kahit
anong mangyari ay hindi ko iiwan yung Calvary Baptist Church. Na maninindigan ka, na magpapagamit ka sa Panginoon, as long as we live, ay gagamitin at magpapagamit tayo sa ating pong Panginoon. So mga kapatid, ngayon pong umaga, so yung topic po natin ay the church that will keep on fire. Dapat tayo po yung iglesia, tayo po yung church na kung saan muling bumalik yung ating pong init ng paglilingkod natin sa ating pong Panginoon. Okay? So tatlong bagay lamang po yung nais ko pong iwanan sa atin. So tayo pong mga Baptist, mahilig daw sa 3 points. Ano po? Kaya 3 points lang. Ngayon po sa PBA, mayroon na pong 4 points. So siguro yung mga Baptist magiging 4 points na. So, ayan. So number 1, para maging on fire, yung church natin, actually, pag tinignan natin yung church kasi dalawang style yan. Meron tayong tinatawag na universal church and local church. Okay? So yung universal church, tayo po yun individually. We are called church. Called out ones. At may local church, ito yung building natin, kaya nga mayroon pong Latin na sola ecclesiam. Church alone. So saan nga ba pupunta yung mga tunay na Kristiyano? Sa local church. Okay? So, dito makikita natin, in order for us to be a church that will keep on fire, mga kapatid, number 1, we need to learn that church is not optional. Alam niyo po ba yung word na optional? Siguro, alam po natin to, kahit yung mga young people natin, alam natin yung napabanggit lagi yung tinatawag na option. Okay? Matatalino na po yung mga bata natin ngayon. So, kailangan natin matutunan para lang sa ganon, yung church or we as individual Christians ay manatili doon sa tinatawag na on fire pagdating sa ating pong Panginoon. Ay kailangan natin matutunan, una sa lahat, that church is not optional. Kung hindi optional yung church, then church is required for all Christians. Mga kapatid, mga minamahal, kailangan natin matutunan na ang iglesia o ang pagpunta ng church ay hindi po optional. Na kung saan, kung gusto mo lang, doon ka lang pupunta, may option 1 ka, may option 2, mayroon kang pagpipilian. Pag Sunday, at may nag-offer sa'yo ng work, banggit kanina niya ng ating pong pastor sa kanyang Sunday school, yung bang paninindigan, yung paninindigan na kung saan ay pipiliin mo yung mas, kalooban ng ating pong Panginoon, mas gusto ng Panginoon. So sinasabi po nung ating pong pag-aaral na ang church or yung Sunday natin, okay? I'm glad na nandito po kayong lahat. Pero nawa yung wag dumating sa point ng buhay natin, napipili tayo ng tinatawag na option pagdating ng araw. Na may option A tayo, may option B tayo. Pag Sunday, walang option. Ang lugar na kung saan dapat kinaroroonan ng mga anak ng Diyos, every Sunday, ay walang iba kundi yung Calvary Baptist Church. Dapat walang Kristiyanong namimili kung saan siya, kung ano yung gagawin niya pag Sunday. Kapag may nag-offer ng word, pag Sunday, ano kaya gagawin natin? May in-offer sa akin, kaya lang Sunday, ano kaya gagawin natin? Sayang naman yun, 1,000, isang araw. So, ano yung pipiliin natin? Yung option 1 ba, na punta ka sa church, dahil alam mo, yan ay araw para sa ating Panginoon, or yung option 2, ikagrab mo yung trabaho. So mga kapatid, church is not optional. Ang sabi dito, ang paglago ng isang gawain ay makikita sa kung paano lumalago ang mga anak ng Diyos. Right? Kapag lumalago yung mga anak ng Diyos, ang ibig lang sabihin, lumalago yung gawain ng ating Panginoon. Pero kapag hindi lumalago yung mga Kristiyano, hindi rin lalago yung gawain ng Panginoon. Kaya doon nakasalalay lagi. Kaya kapag nagpapagamit sa Panginoon, nalalaman ng mga mananampalataya na ang gawain ng Panginoon ay hindi optional, dapat i-priority
natin sa buhay natin, yung Sunday natin, tama? Alam nyo, nakakalungkot, kahit sa Rizal man, sa church doon, may mga Kristiyano kung minsan na kapag pinagpili na sila, ng paghahanap buhay, at yung pagpunta ng church, may mga mananampalataya na mas pipiliin yung hanap buhay. Okay? May mga Kristiyano na pipiliin, yung hanap buhay. At ang masakit pa sasabihin, maunawaan naman kami ng Panginoon sa gagawin natin. Minsan, sabi ko, ang hirap i-reconcile, nasasabihin ko, maunawaan ka ng Panginoon, sa gagawin mong yun, dahil hindi ka naniniwala na God will provide. Right? So, hindi ka pwedeng unawain ng Panginoon kapag ginamit ko na ang church ay optional, hindi ka maunawaan ng ating Panginoon. Okay? So, nakalagay po dyan, hindi isa kung kailan lang natin gusto. May mga Christian, kaya may tinatawag na seasonal Christians. Seasonal. Lulubog, lilitaw. Lulubog, lilitaw. Kapag ganun yung isang mananampalataya, walang growth na mangyayari. Walang paglarong mangyayari. So listen, young people, mga nanay or tatay, pagdating sa Panginoon, we need to learn that church is not optional. Hindi ka pwedeng mamili. Pag Sunday, ang dapat pipiliin mo ay yung church. Church is what required for us as Christians. Required yun. Okay? Sa ayaw at sa gusto mo, kailangan kapag Sunday, church, ang unahin mo, ang Panginoon, yung unahin mo sa iyong buhay. Ang Panginoon, dapat yung nauna. Ang sabi ng salita ng Panginoon, Matthew chapter number 6, verse 33, alam po natin itong talatang ito. Ang sabi doon, but, seek ye, second, third, hindi eh. Ang sabi po doon, but seek ye first, the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mga kapatid, pagdating sa Panginoon, hindi mo makikita na pangatlo lang ang ating Panginoon sa buhay natin. Dapat una siya. Lagi sa buhay natin. Kaya nga kahit sa family, dapat ang mangibabaw pa rin ay ang ating Panginoon. For us to have a complete and beautiful family, dapat makikita natin ang church pa rin, ay ang Panginoon pa rin sa iyong sentro ng pamilya. Right? So, church is not optional. Kung hindi ito optional, it is required, it is very essential sa buhay natin. Okay? Yung word na essential na, lalong nagamit yan, yung pandemic, essential pala yan, essential, di ba? Kaya, kami mga pastors, or tayo mga Kristiyano, pinaglalaban natin na church is one essential part of our lives. Okay? Essential para sa atin. Kapag sinabing essential, pangangailangan talaga natin ito, mga kapatid. Pangangailangan natin ang pagpunta, pagdalo sa ating mga churches. So, essential. Hebrews chapter number 10, verse number 25. Alam natin itong talatang ito. Ano po? Not forsaking the assembling of ourselves together. So, sabi ng Hebrews chapter number 10, verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is. Mga kapatid, huwag daw natin kaligtaan. Kaya alam niyo po, kapag mayroong gawain sa church, ano yung mas pipiliin natin? Gawain natin pansarili or gawain sa ating pong Panginoon? Kita ko po dito, mayroon po kayong 12 years of faith. Vision 2025. Ganda, po? 4 na mission pastors, mission buildings, mission service vehicle, equals 12 years of prayer.
2025. Anong year na po ngayon? Isang taon na lang. No? Isang taon na lang. So, ano na po yung nangyari po dyan? Meron na po bang praise God? Ano po? Alam niyo po, maganda po yung church na may vision eh. Kaya sabi na ng Bible, where there is no vision, people perish. Ano po? So, napakaganda na mayroon pong vision yung church. At mangyayari lang po ito kapag tayo mga mananampalataya ay nandun sa tinatawag na mainit ng paglilingkod natin sa ating pong Panginoon. Mga kapatid, ang sabi nga, this is the Christian home. No? Itong church, ito yung Christian home natin. Right? Hindi yung mall. Hindi yung pasyalan, yung mga park, mga resorts. Itong church po natin, this is our Christian home. Andito po tayong lahat bilang mga mananampalataya. At sabi dyan, sabi nga, there is no place like home. Di ba may mga bahay tayo? Kaya Diplo, ang lapit lang ng bahay niya. Pero pwede niya sabihin, there is no place like home. Di ba kapag galing ka sa malalayong lugar, hindi mo pa rin pagpapalik yung bahay mo. Pero kapag nasa bahay mo, payapa ka. No? Okay yung iyong condition. Kaya there is no place like home. Mga kapatid, mga members po ng Calvary Baptist Church, nawa sa buhay po ninyo, sa puso ninyo, ay claim niyo po yung bagay na ito. There is no place like Calvary Baptist Church. This is my Christian home. Wala pong mawawala sa inyo. Wala pong aalis. Dahil ito yung inyo pong Kristiyanong nahanap. Right? Sana, pag na-invite po ulit ako dito, ay wala po ni isa sa inyo. Kaya mamaya, steady lang po kayo dyan, pipicturean ko po kayo. No? Okay, pipicturean ko po kayo. At titignan natin, kung sino yung mawawala, at mabalik pa ba ako dito? Sabi ka kung babalik pa ako dito, huwag mo nang papalikin, Pastor, si Pastor dito, ang tagal mag-preach. Pag babalik ako, titignan ulit yung picture na yun. Sino kaya yung nawala or may nadagdag kaya? Mas maganda kung may nadagdag, right? Kung may nadagdag. So, walang mawawala, kundi madadagdagan pa yung bawat isa sa atin. So, there is no place like Calvary Baptist Church, right? Amen. Na hanggang kamatayan, ipaglalaban mo yung Calvary Baptist Church. Amen. Dahil yung church na yan, yung nagalaga sa'yo, nag-pray sa'yo, diyan ka nakakilala sa Panginoon. So, hanggang sa iyong kamatayan, dahil sinabi po ng Romans chapter number 14, verse 8, whether you die or live, you die unto the Lord, you live unto the Lord. Wala pong iwanan. Huwag niyo pong iiwan yung pastor ninyo. Supportahan niyo po yan. Okay? So, siguro kaya hindi ako yung naging pastor dito dahil mas higit na kailangan ng Calvary Baptist Church si Pastor Roger. Right? Mga kapatid? So, there is no place like home. This church is your Christian home. Dito ka lumago, dito ka nakakapakinig ng salita ng Diyos. Ito yung ginagamit ng Panginoon para sa iyong spiritual na pangangailangan. Okay? So number 2, so we need to learn that church is not optional. Sana maliwanag sa atin yun. Na kapag Sunday, wala akong ibang pipiliin kundi yung lugar ng ating pong Panginoon. Okay? So number 2, okay, we need to labor that the church will optimize its potentials. Okay, so mayroon po pa dyan L tsaka O lang po yung natin. So we need to labor that the church will optimize its potentials. So ano po ba yung ibig sabihin ng optimize? Parang, sino po yung mahilig sa palabas na transformer dito? No? Dapat? Kung minsan, tingnan nyo, kung malalakili silang sasakyan, may mga bagay na hindi sila magagawa.
Kaya, makikita natin na kapag mayroon silang kalaban, nagbabago sila, nagiging robot sila. Right? For them to optimize their potentials. So, nakukuha po ninyo yung ibig ko pong sabihin. So, ang sabi ko dito, so kung kanina, we need to learn that church is not optional. Kailangan mo pumunta lagi sa church. Number 2, hindi ka lang, ang sabi ni Paul, dapat hindi lang tayo mga Kristiyano na paupo lang sa ating church, na pakinig-kinig lang sa ating pong mga simbahan. Ang sabi po dito, pag pinag-aralan po natin yung New Testament, kailangan ng Panginoon, ng mga Kristiyano na gagawa sa gawain ng ating Panginoon. Okay? James chapter number 1, I think, be doers of the word and not hearers only. Right? Tayo po dapat ay mga mananampalataya na hindi lang tagapakinig ng salita ng Panginoon, kundi tagagawa ng salita ng ating Panginoon. Right? Kaya nga meron tayong mga awitin, to the word, we are servants of God. That song is not only for pastors. It is all for all Christians. Toiling on, di ba? Toiling on. Right? Because every Christians were gifted by God. Lahat po tayo ay may binigay na talento ng ating pong Panginoon. For us, to seek, to search yung bagay na. Saan nga ba ako? Ito yung maganda, yung bang hanapin natin kung saan tayo pwedeng gamitin ng Panginoon. Kung hindi ka magagamit ng Panginoon para sa preaching, I do believe na in some way, somehow, some part ay pwede kang gamitin ng ating pong Panginoon. Okay? Kaya nung mawit kanina, ganda po paborito ko po yung awitin kanina, yung special number. Because, we know na yung work ng Panginoon is amazing sa buhay natin. Okay? So, we need to labor that the church will optimize its potential. So, sabi ko nga kanina, yung transformer, nagtra-transform sila for them to optimize their potentials. Kapag naging robot sila, mas magiging malakas sila sa kanilang pakikipaglaban. Okay? So, ang sabi dito, means to make us, yung us po dyan, A po yan, A. Okay? To make us perfect or effective, functional as possible. So, nakita nyo, mga kapatid, yung pagiging effective ng bawat isa sa atin sa gawain ng Panginoon. So, ang sabi ko dyan, we need to labor that the church will optimize its potentials. Mga kapatid, yung gawain ng Panginoon ay hindi lang dapat nakaasa sa likod ng Panginoon. Dapat lahat ng Kristiyano, lahat ng mga anak ng Diyos, kung clinic mo na ikaw ay isang mananampalataya, and you have been Christian for how many years, dapat mayroon ka lang ministry na ginagampanan sa ating pong Panginoon. Ini-involve mo na yung iyong sarili, ini-involve mo na yung iyong buhay sa gawain ng ating Panginoon. So, sabi doon, to make us perfect or effective, functional. Okay, yung word na functional, mahalaga po ito Kapag sinabing functional, nagagamit. May purpose, may layunin. And I do believe na nung ikaw ay niligtas ng Panginoon, may plano, may purpose ang Diyos sa buhay mo. Right? May plano ang Panginoon. Hindi ka man magpapastor, pero sa ibang bagay, may plano ang Panginoon. May purpose ang Panginoon sa buhay mo. Kaya wag nating hayaan na magwakas tayo sa ibabaw ng mundong ito na hindi po nasiserve yung purpose ng Panginoon sa buhay natin. Mga kapatid, let us labor for us to optimize our potentials. Hanggang saan ba yung kaya ko bilang anak ng Diyos? At kung titignan natin ang ating Panginoon, God is what? Not limited. Hindi po limitado ang Panginoon na kung saan sa atin bilang mga mananampalataya ay pwede nating panghawakan yung bagay na yon na sa ating pong church
ay gagamitin tayo ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng bagay na nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang tanong, na-optimize na ba yung potential mo bilang isang anak ng Diyos? Nasa, rurok ka na ba ng iyong paglilingkod sa Panginoon? Hanggang saan na yung nagagawa mo sa Diyos? Sila Ate Aida, Ate Flo, tagal ng mga mananampalataya. Pwede nila sabihin, senior na kami or matagal na kami mga Kristiyano. Kami yung foundations. Pero marahil sa kanilang buhay ay may nais pa talaga silang marating para sa Panginoon. Mayroon pa silang gustong gawin para sa Diyos. Na nangangahulugan lang na habang tayo nabubuhay, kailangan nating magamit yung buhay natin to the fullest para sa gawain ng ating Panginoon. Mga kapatid, huwag tayong makontento sa isang bagay lang na nagagawa ko sa Diyos. Tignan natin kung saan pa tayo pwedeng gamitin ng ating Panginoon. Right? Sabi na dyan, they committed their lives to serve the Lord. Kung titignan natin, babalik tayo sa ating pong talata. Ano po, in the first church, ano po yung pangyayari doon? Ano po? So mayroon po mga naligtas. Ano po? Sa verse 37 hanggang 40, may naligtas, 3,000 souls got saved. Ano po? Ano yung sinabi ko doon sa verse 42 hanggang 47? Ano yung ginawa ng mga Kristiyanong ito? Tumampay lang po ba sila? Naging tambay lang po ba silang mananampalataya? Hindi eh. Ano po? Ano yung una, yung pag-ibig nila sa Panginoon? Ano yung resulta ng kanilang kaligtasan? The result of their salvation. Anong nangyari? Kaya nga kanina, ang sabi ko kanina, yung the church is not optional. Hey, tignan niyo po yung mga Kristiyanong ito. Naging tahanan na po nila yung church. Halos ayaw na nila bumalik sa bahay nila, sa mga lugar nila. Naging tahanan na po nila yung church. Kaya nga daily, nandun sila sa church eh. Right? Daily. Hindi po saglit-saglit lang, kundi sabi doon, daily. Nasa church po sila. At ano yung ginagawa po nila sa church? Ano? Tignan niyo po yung labor na mayroon po yung mga Kristiyanong ito. Balikan natin, Acts chapter number 2. Okay? Napakaganda po. Marahil alam na po natin itong talagang ito, but gusto ko lamang pong balikan natin. Acts chapter number 2. So verse number 42, and he continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and breaking of bread and prayers. So ito po yung buhay ng mga Kristiyano ito. Tama? And they continued steadfastly. Naging matibay po sila. Okay? 43, and fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. 44, and all that believed were together and had all things common. So ano po ba yung naging desire ng mga Kristiyanong ito? Ano po yung paglilingkod na ginawa po ng mga mananampalatayang ito? In verse number 45, and sold what? Their possessions and goods, and parted them to all men as every man had need. Mga kapatid, mga minamahal, kung titingnan po natin, yung labor ng mga Kristiyanong ito, but not only the church, but they love to labor before the Lord. Gusto nilang gumawa sa gawain ng ating Panginoon. Ano sabi po dyan? They what? Sold their possessions and goods, and parted them to all men. So iniisip ko, lahat kaya ng pag-aari nila, binenta nila, para itulong sa mga nangangailangan. Lahat kaya ng pag-aari nila, dinala nila sa church. Pwedeng hindi lahat, but you know what? Maliwanag na makikita natin doon yung paglilingkod na ginawa ko nila para sa ating Panginoon. The labor. At unang nakita nila, dami nangangailangan. So kung mayroon pang may mga kaya sa kanila,
ginawa po nila, binenta nila yung kanilang mga hari-harian at tinulong nila sa mahihirap. Kaya mamaya, benta niyo po lahat ng hari-harian niyo, tulong natin sa mga mahihirap. Ano? Ganun pa lang. So, mga kapatid, ibig lang sabihin ito, ano? We are what? Willing to labor before the Lord. Willing tayo magsakripisyo, tama? Willing tayo magsakripisyo para sa ating Panginoon. Para lang sa ganon, yung church, ma-optimize pa yung hanggang saan yung kayang abutin ng gawain ng Panginoon. 4 mission buildings. Ano pa po? 4 na mission service buildings. 4? Hindi, ano? 4. Sabi nga, isa lang. Ito, 4. Diba? Pero sa Panginoon, walang imposible eh. Right? Mga kapatid, tignan niyo po ito, no? So, kailangan ma-optimize po yung potentials ng bawat isa sa atin. Yung church, kailangan, ma-optimize yung function ng church. Para nang sa ganon, ma-reach natin yung goal natin. Sabi ni Pastor Roger kanina, sabi ko sa kanya, alis ka pa ba dito sa Talugtog? Parang nagdalawang isip eh. Marahil, patuloy na gagamitin ng ating Panginoon yung ating pong pastor. And ililid niya po yung Calvary Baptist Church para ma-reach yung goal ng Calvary Baptist Church. Mga kapatid, sabi dito, they committed their lives to serve the Lord. Naglilingkod sila ng walang pag-aalinlangan. Sana ganito yung buhay natin, naglilingkod tayo ng walang pag-aalinlangan. Kaya nga, walang reservation dapat. Right? Pagdating sa Panginoon, walang reservation. Hindi mo pwedeng sabihin sa Panginoon na, Lord, pwede ba yung kaliwang kamay ko muna sa iyo, yung kanan akin? No. Dapat walang reservation. God wants the totality of our being. Nais ng Diyos yung buong buhay natin. Gamitin natin paglilingkod sa ating Panginoon. Okay, so, hinahanap po nila saan sila pwedeng gamitin ng Panginoon. Ang sabi ko dito sa dulo, the best way to spend our life is to serve our Master. Tama po or mali? Ang pinaka magandang paraan para i-spend natin yung buhay natin ay doon sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas? Diba? So yung kantang yun ang maganda. So kailan pa natin ibibigay yung buhay at lakas natin? Kung wala namang pagkakataon at huli na ang lahat, mga kapatid, mga minamahal, the best way to spend our lives is to serve our Master. Kung mayroon man tayong pag-uubusan ng lakas natin, ay walang iba kundi yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. Dahil kapag sa Diyos natin inubos yung lakas natin, naniniwala po ako, worth it. At mas lalo tayong i-bless ng ating Panginoon. Hindi sayang yung pag-ubos natin ng lakas natin sa ating Panginoon. Diba? Kung malakas ka ngayon, napakaganda kung gamitin mo yung kalakasan mo sa paglilingkod mo sa ating Panginoon. Right? So we need to labor that the church will optimize its potentials. Okay? Dapat yung church ng Calvary Baptist Church ay patuloy na pagdiwanag at patuloy na magamit ng Panginoon sa lugar na ito, lalo-lalo na sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. So we need to learn that church is not optional. Number 2, we need to labor so that the church will optimize its potentials. And number 3, amen? Lubog na po ba kayo? Oras na ba? Hindi pa daw. O yan, ano po? So hindi pa, ano po? So, number 3, ano po? We need to, level up that the church will know its obligation. So, level up. Mga kapatid, kailangan natin mag-level up. Di ba kung minsan sa mga games, kailangan mo mag-level up eh. Right?
sa buhay namin bilang mga Kristiyano, ito yung talagang kailangan natin, mag-level up tayo. Ang ibig lang sabihin, mag-mature yung bawat isa sa atin, right? Ang sabi nga nung isang pastor na aking napakinggan, walang Kristiyanong bansot, no? Walang Kristiyanong bansot daw, spiritually speaking. Ano? Kundi ang lahat ng mga Kristiyano ay lumalago. Tama? But grow in the grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Mga kapatid, kung sabi dito, kailangan natin mag-level up that the church may know its obligation. Dapat makita natin yung obligation natin. Ano ba yung dahilan ng Diyos na dinala ka sa church? Ang nais ng Panginoon sa iyo, makita mo yung obligation mo. Hindi lamang si pastor yung may obligation sa church, kundi bawat mananampalataya. We have our obligations. Ano? Ano ba yung Tagalog ng obligation? Obligado. Obligations. So doon pa lang, obligations. Ano po? Pag sinabing obligado kang gawin yan, right? Dapat mong gawin. Kaya, hindi optional eh. Obligatory. So nakikita natin, let us move on to what stage of our Christian life right now. Kung dati, level 1 ka pa lang, you are so-called baby Christians. Pero dapat ba maging baby ka na lang balang araw hanggang pagtanda? Kapag ganun yung nangyari, mayroong tinatawag na immaturity. Okay? Immaturity yung pwedeng tawagin. Immature. Na kapag matagal ka ng Kristiyano at yung ginagawa mo pa rin paglilingkod sa Panginoon ay paglilingkod na parang bata, that is immaturity. Okay? So kailangan, kung talagang tayo ay mga mananampalataya at medyo tumatagal na tayong mga Kristiyano, dapat mag-level up na tayo mga kapatid. Dapat yung ginagawa natin ngayon ay yung ginagawa na ng mga strong Christians. Right? Medyo matatagal ng mananampalataya. At ang sabi po dyan, kailangan natin mag-level up sa prayer. Kung dati, 1 minute ka lang nagpipray, siguro ngayon mga 1 minute and a half na. O kung dati mahaba kang manalangin, nagpipray ka, tapos nakatulog ka, pag-isip mo ng umaga, Amen, Lord. Amen. So, sa prayer life natin, So, Roger, di ba may prayer meeting? Alam niyo po, sakit ng mga Kristiyano pag prayer meeting. Pinakakapun ka. Right? We neglect the power of prayer. Totoo, mayroon tayong personal prayer time. Pero yung corporate prayer time, anong sabi ng Panginoon? The more na maraming nagpipray, the more na mas naging powerful yung panalangin. Kaya tignan niya si Christ, ano yung command niya sa kanyang mga disciples? Pray. And even the Lord Jesus Christ, prayer. So, yung prayer life natin, Bible study, yung pag-aaral natin ng salita ng Panginoon, right? Tayo, maraming sa atin guilty sa bagay na ito. Pag-isip mo sa umaga, ang titignan mo agad, ipabrowse mo agad yung cellphone natin. Ilan kayong nag-likes doon sa post ko? Ilan kayong nag-comments? Mayroong pumuso kaya doon sa aming post? At kapag walang pumuso, magtatampo ka na. Si kapatid na ganito. Ako, nilalike ko yung kanyang post lagi. Na-heart ko pa. Sinishare ko pa. Ako, pag nag-post, di man lang niya pansinin. Mga kapatid, tingnan niyo ba na? Bible study. So, how many of us, huwag na kayong magtatas ng inyong kamay, na consistent pa rin tayo sa ating buong Bible reading, Bible study? Diba? Yung pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Hindi po tayo INC, na yung minister lang yung may karapatan sa Bible. We are Christians. We are Baptist Christians. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, study to show thy word, approve unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of
So every Christians, we need to be consistent in studying our Bible. Right? Consistent dapat yung bawat isa sa atin. Pangalawa, going to church. So nakuha na po natin yan kanina, church na activity. So winning, or may nakaligtaan po ako dito eh. So ko lang dalikan. No? Giving. Amen? Giving. Obligasyon po nating magkaloob, mga kapatid. Hindi po optional ang magkaloob, kundi obligation po natin as Christians. Ano po? Kung dati, ang laging binubunot po sa iyong bulsa kapag panahon na ng pagbibigay ay yung kulay orange. Ano po yung kulay orange? 20, no? 20. Ano po? 20. Laging kapag tinignan natin yung bulsa natin, yung wallet natin, at ang lagi kapag pagdating sa giving, kung ano yung pinakamaliit na papel, yung halaga, kung ano yung pinakamaliit na halaga, yun yung pinupulot natin. Tama? Pastor Roger? Yung pinakamaliit na papel, yun yung pinupulot natin. Masabi ko sa church siguro kung mayroon pang papel na 5 piso, baka yung 5 piso pa yung pulutin natin no? Tama? Buti na lang, nag-upgrade, nag-level up, kaya dapat tanggalin na yung belting papel Kasi kung minsan, kapag bariya, nahihiya ka kung minsan, kaya, kung minsan yung pinakamaliit na papel, yun na yung bubulot. At least, kapag hinulot mo yun, ay hindi tutunog. Mga kapatid, kung dati ay 20-20 ka lang, kailangan natin mag-level up pagdating sa ating pagkakaloob sa Panginoon, right? Tama po? Mag-level up tayo. Kasi, hey, listen carefully. Sabi nga ng salita ng Panginoon, kung ano yung tinanim natin, yung anihin natin. Don't expect na kapag 20 yung binigay mo, ay aani yun ng 100. Ano po? Panginoon, magbibigay ako ng 20, palitan mo yan ng 100, ha? No? Gugi ang Panginoon lagi sa atin. Lagi yung tandaan na ang Panginoon, hindi ka kailangan yung pera natin. Right? Hindi naman kailangan ng Panginoon yun Sino yung nangangailangan ng pera? Sino po? Tayo. Tayo yung nangangailangan. Right? Kung tayo yung nangangailangan, ano yung sikreto para may pagkaloob yung pangangailangan natin? Giving. Giving. Right? Kaya we need to level up pagdating sa giving po natin. Kung dati ang binubulot lang natin ay pinakamaliit, mag-level up. 50 na ako. Susunod dyan. 50 yung susunod, tama? 50. Pwede naman yung level up, pwedeng mabilisan, tama? Right? So mga kapatid, mga minamalang, ang ibig ko lang sabihin ko dito, sana consider natin na kung yun yung goal natin, 2025, we have our visions, then let us level up pagdating sa giving natin. Mag-level up. Kaya may church revival, para gisingin ulit. Tignan nyo kung bakit yun yung naging halimbawa natin. Kaya yung definition natin ng revival, presentation of ng dati, a new presentation of something old. Kasi dati ganun sila Ay ginawa nila, binenta nila yung area nila, tinulong nila. So tayo ngayon, mga kapatid, mga minamahal, let us, level up pagdating sa bibig natin. Level up tayo. Kung ngayon ay 1,000 ka na, level up pa. Level up natin. Gawin pa natin yung mas higit pa. Kaya sabi ng Bible, it is more, blessed to give Tama? Hindi it's more blessed to receive than to give. Kundi, ang sabi ng Panginoon, it's more blessed to give than to receive. Bakit? Dati iniisip ko, bakit? It's more blessed to give than to receive. Kasi, kung ikaw ay tagatanggap lang, kung ikaw ay tagatanggap lang, halimbawa, si Ate Flo ay tagatanggap lang.
So, nag-aantay lang siya, right? Nag-aantay lang siya na may magbibigay sa kanya. Pero kapag ikaw ay giver, ikaw na yung tagapagbigay, ang ibig lang sabihin, meron ka na. Yun yung kaibahan pala nun. Kung ikaw ay receiver, umaasa ka lang doon sa may ibibigay sa'yo. Pero kung ikaw ay giver, mayroon ka na, magbibigay ka lang. So ano yung mas maganda yung sitwasyon sa buhay noon? Sino yung mas maganda yung situation sa buhay? Yung receiver or yung giver? Yung giver. Tama? Kasi kung walang magbibigay dun sa receiver, wala siyang patatanggap. Alala ko tuloy si Peter at si John when they go to the temple, no, meron pong namamalimos doon sa beautiful gate, yung layman, ang sabi po nung layman, maasa siya na si Peter at si John, merong ibibigay, sa kanya, because yung work ng layman, ay beggar siya, nagbibig lang ng namamalimos lang siya, pero sabi ni Peter at ni John, silver and gold have I none. Diba? Ano kayo naging reaction ng layman? So, nung una, excited yung lalapit dalawa. Makakain na ako nito. Pero nung extend na yung kamay niya, sabi ni Peter, silver and gold have I none. Napaay. Sinong Ilocano dito? Napaay may pilay. Yung layman, no? Pero hindi lang tapos doon no? Ano na yung story. Mga kapatid, mas masarap na ikaw yung giver kaysa receiver. And the more you give, the more you receive. So mga kapatid, maliwanag po ito sa salita ng Panginoon. At isa sa dapat na matutunan talaga ng church is yung tinatawag na pagkakaloob ng dahil sa gawain ng natin. So, kumusta po yung mga offerings natin? Kumusta po yung mga tithes natin? Right? Sa ating Panginoon. We need to be careful and let us always obey what God wants us to do. Nais nating sundin lagi ang Panginoon kung ano yung nais niyang pagawa sa bawat isa. Mag-level up tayo. Di lamang sa prayer, Bible study, giving, going to church, soul winning. Pag pinag-aralan mo yung Acts, ganun din nangyari. Tama? Di lamang 3,000 souls got saved. The following chapters, hindi na mabilang kung ilan pa yung mga naligtas. Soul winning. I do believe na yung church ko ng Talugtog ay patuloy na nagpapahalaga sa pangangaral ng Ebanghelyo ng ating pong Talugtog. Amen? So, sabi dyan, greater power comes greater responsibilities. Saan galing ito? Sino nakapanood ng Spider-Man? Yan. So, gusto ko, alam mo kung minsan, gusto kong manood ng mga movies, tinatandaan ko yung mga binipitawan nilang mga salita doon. Diba? Noong kausap ni Peter, yung kanyang lolo, nabanggit bago mamatay yung lolo niya, I think, nasabi niya, Peter, greater power comes greater responsibilities. So, doon makikita natin, kung ikaw ay pinagpapala ng Panginoon, the more na dapat makita mo yung mas malaking responsibilidad mo para sa gawa ng ating. So, greater power comes greater responsibilities. Kapag naging useful ang buhay natin, time would come that it will become useless. At ang nakakalungkot, kapag hindi natin pinagamit yung buhay natin sa Diyos, magugulat ka na lang si Satan na yung gumagamit ng buhay. Kaya mga kapatid, huwag natin hayaang maging useless yung buhay natin. Gamitin natin yan sa ating Panginoon. Nang sa ganon, magkaroon ng mabuluhan yung buhay natin. So, yung number 1 point natin, we need to learn that church is not optional. You are required every Sunday, papasok ka sa pintuan ng church.
ng Calvary Baptist Church ng Balibo. Pangalawa, ano po? We need to labor that the church may optimize its potentials. Okay? Transform. Romans chapter number 12, verse 1 and 2. Diba? And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kaya mayroon pong transformation talaga sa buhay natin. Right? Kaya lahat po tayo ay transformers. Transformers. Transformers lahat tayo. Okay? So, yung pangatlo, we need to labor that the church will know its obligation. Lahat po tayo, bawat isa sa atin may obligasyon dito sa church. Diba? Hindi lang si pastor, hindi lang si preacher, hindi lang si ganito, kundi bawat anak ng Diyos na nandito. Taas nga po lahat ng mga Christians dito? Amen? So lahat po kayo may obligasyon dito sa church. You are obligated or obligatory. Wala pong accepted sa inyo. Kahit ngayong batang paslit, pwedeng gamitin ng ating Panginoon. Mabatch po tayo. So, conclusion, natapos na po tayo. Amen? Amen. Na-bless po ba kayo? Amen. Pababalikin niyo po ba ako? Amen. Ayan, sa conclusion natin, when the people know and realize what they need to do, the church grow and will keep on fire till the Lord comes. Amen? Amen. So kapag nalaman natin kung ano yung dapat natin gawin, mga kapatid, asahan nyo na yung church na ito ay lalago. Makukuha natin yung 4 mission pastors. Ano po? Ibig lang sabihin, 4 mission meetings, magkakaroon ng mga gawain sa iba't ibang lugar, dito po sa Talugtog. Ano po? The church grow and will keep on fire till the Lord comes. Mga kapatid, yung church ng Calvary Baptist Church ay magpapatuloy hanggang sa pagbabalik muli ng ating Panginoon. Amen. Walang iwanan po. Magpalakas tayo sa bawat isa. Magpagamit tayo sa Panginoon. Tumulong tayo sa gawain. Magkaloob tayo para ma-meet yung pangangailangan ng church. And I do believe God will going to grow your church at hindi lamang yung gawain ng Panginoon, kundi mismo sa inyong families, yung individuals na nandito, ay gagawa ang Panginoon, pagpapalain kayo ng Panginoon hanggang sa tayo po ay kukunin ng Panginoon at sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. So maraming salamat po. God bless po sa bawat isa sa atin. Ito po si Pastor Roger para sa